Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng Webes sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo muli ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Lerino. At sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Arangkada Balita. Yan po ay para sa isang oras na balitaan dito syempre sa ating programa ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. At narito na ang ulo ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Webes, February 15, 2024. 64% ng mga Pilipino naniniwalang nasa tamang direksyon ng Pilipinas. Ayon yan sa isang survey. Arangkada Balita. Panukalang 100 pisong aumento sa daily minimum wage, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado. Arangkada Balita. Meralco magkakasanang refund sa susunod na buwan. Arangkada Balita. At para sa balita sa ibayong dagat, isa katao patay, 63 iba pa sugatan sa pagguho ng bahagi ng simbahan sa Bulacan. Arangkada Balita. Samantala, mula naman sa ibang bansa, ika-100 at isang biktima sa Maui wildfire, kinumpirma na ng Maui Police. Arangkada Balita. At para sa balitang pampalakasan, training camp ng Gilas, Pilipinas, lalarga na ngayong araw. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, naku, Kim Chiu, hindi napigilang maiyak sa usapang pag-move on. Arangkada Balita. At para sa ating viral news, pinakamadramang flight ng isang pasahero, viral sa social media. Arangkada Balita. Muli magandang umaga mga kaibigan at narito na ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita. 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang patungo sa tamang direksyon ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y batay sa pinakahuling survey ng Octa Research kung saan 64% ng mga Pilipino ang naniniwalang nasa tamang landas ang bansa base na rin sa mga polisiya at programa na ipinatutupad ng kasalukuyang administrasyon. Mas mataas naman ito ng 2% mula sa 62% na naitala noong October 2023. Naitala ang pinakamataas na bahagdan ng mga Pilipinong naniniwalang tama ang pamamalakad ng Pangulong Marcos sa Metro Manila na may 81%, habang ang pinakamababang porsyento naman ay naitala sa Luzon na may 57%. Samantala 21% naman ang hindi naniniwalang nasa tamang direksyon ang Pilipinas. Isinagawa ang naturang survey noong December 10 hanggang 14 sa 1,200 adult respondents. Arangkada Balita. Samantala sa latest ng Filipino Mirror, lusot na sa ikalawang pagbasa ang panukalang 100 pisong daily minimum wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Pinagtibay ang Senate Bill 2534 o ang
an act providing for a 100 pesos daily minimum wage increase for employees and workers in the private sector. Isang linggo makaraang isponsoran ito sa plenaryo ni Senador Jinggoy Estrada. Ang Senate Bill 2534 ay produkto ng ilang panukalang batas na naglalayong itaas ang minimum wage, kabilang ang bersyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri na humihiling ng 150 pesos across the board increase sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Inadjust ito mula sa 150 pesos sa 100 pesos na kasalukuyang bersyon ng bill, kasunod ng pagtataas ng regional wage boards sa minimum daily wage rates mula 30 hanggang 89 pesos. Dahil dito nanawagan si Senador Zubiri sa Kamara na aksyonan ang wage increase bills. Arangkada Balita! Ang reaksyon naman ng NEDA, tikom ang bibig nitong National Economic and Development Authority sa panukalang batas na pumasa nga sa ikalawang pagbasa dyan sa Senado. Kaugnay pa rin ito sa 100 pisong dagdag sahod na minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edelion, hindi pa sila makapagbigay ng opinyon o komento sa ngayon dahil kailangan ikonsulta muna ito sa lahat ng stakeholders. Anya, titingnan muna nila ang posisyon at pananaw ng lahat ng panig mula sa mga employers, employees at maging sa mga naghahanap din ng trabaho. Arangkada Balita! Nagpahayag naman ng suporta si Senador Ramon Revilla Jr. kaugnay sa 100 pesos daily minimum wage act. Ayon kay Senador Revilla, matagal na dapat nagkaroon ng dagdag sahod ang mga manggagawa. Kaugnay nito, pinasalamatan din ng senador sina Senador Jinggoy Estrada at Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito'y matapos makarating sa Senate plenary ang naturang panukala. Nabatid na ilang milyong manggagawa ang makikinabang sa oras na maging ganap na batas ang 100 pesos wage hike. Arangkada Balita! Samantala, latest pa rin mula sa Filipino Mirror, naglaan ang Department of Budget and Management ng 32.72 billion pesos para sa livelihood at employment program ng gobyerno sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ayon sa DBM, ito'y para sa mga ipinatutupad na proyekto ng Department of Labor and Employment. Napunta ang 28.867 billion pesos ng nabanggit na pondo sa tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged at displaced workers o TUPAD program ng DOLE. Inilaan naman ang 2.352 billion pesos sa Integrated Livelihood Program ng DOLE habang aabot sa 46.021 million pesos ang ibinigay sa Jumpstart Philippine Program. Pagdating ito, napunta ang 488.198 million pesos sa Special Program for Employment of Students at 707.716 million pesos naman ang ibinigay sa Government Internship Program. Arangkada Balita! Samantala, nagtungo sa tanggapan ng Department of Health ang mga health workers mula sa pribado at pampublikong ospital sa Santa Cruz, Maynila kasabay ng paggunita ng Valentine's Day kahapon. Ito yung pangipanawagan ng Health Emergency Allowance na hindi pa rin nakukuha ng mga ito mula pa noong pandemya. Giit ng Alliance of Filipino Workers, ilang taon nang naantala ang nasabing allowance. Bukod rito ay pinanawagan din ng grupo ang pagbitiw sa pwesto ni DOH Secretary Ted Herbosa. Kaugnay nito, umaapela naman ang AFW sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang hinaing hinggil dito. Arangkada Balita! Sa ibang balita, 15 minuto ang makalipas ang ikalima ng umaga, asahan na ang refund na mga consumer ng Meralco o nitong Manila Electric Company sa susunod na buwan. Aba, good news ito.
Ito'y matapos na magbigay ng direktiba ang ERC o Energy Regulatory Commission na ibalik ang bahagi ng kanilang malaking dagdag singil ngayong buwan dahil hindi pa raw malinaw ang basihan nito. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Meralco na magre-refund sila sa March billing. Ayon dito kay spokesperson na Joe Saldarriaga, o tagapagsalita nga ng Meralco na si Ginoong Joe Saldarriaga, kahit 5 centavos lamang kada kilowatt hour ang refund, 10 pesos naman ang ibabalik sa mga consumer para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 20 pesos naman ang ibabalik sa mga consumer para sa 10 centavos per kilowatt hour na refund. Arangkada Balita! Patay ang isang individual matapos bumagsak ang isang bahagi ng ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Parish sa barangay Tungkong Manga sa City of San Jose del Monte, Bulacan habang nagsasagawa ng banal na misa kasabay ng Ash Wednesday pasado alas 7 ng umaga kahapon. Kinilalang biktima na si Luneta Morales, 80 years old na nakatira sa De La Costa 3 Barangay Graceville ng nasabing lungsod. Habang sumampa na sa 63 ang bilang ng mga sugatan dahil sa insidente. Arangkada Balita! Pansamantalang ililibing ang 17 hindi pa nakikilalang labi na na-recover sa landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Umapila ang lokal na pamahalaan ng Maco sa mga kamag-anak ng mga nawawala na bisitahin ang 2 puninarya kung saan din nila ang mga na-recover na labi, kasunod naman ang pagguho ng lupa. Ayon sa Maco LGU, ang 17 bangkay na kasalukuyang nananatiling hindi nakikilala o hindi pa nakikilala ay sa ilalim sa pansamantalang proseso ng paglilibing bilang bahagi ng health protocols batay sa rekomendasyon ng Municipal Health Officer. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and retrieval operations, subalit nauna ng ihayag na mga otoridad na nananatiling hamon ang pagtukoy sa mga biktima. Arangkada Balita! Umakyat na sa 127,000 families ang apektado ng pagbaha at landslide na dulot ng sama ng panahon sa Davao del Norte. Sinabi ni Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy na ito'y batay sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, pero patuloy ang ginagawang assessment hinggil sa pagguho ng lupa. Dagdag pa ng Vice Governor, batay sa partial latest report na ibinigay nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pumalo na sa 1.2 billion pesos ang halaga ng naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa kanilang probinsya. Samantala, nilinaw naman ni Vice Governor Uy na bagamat maraming pamilyang apektado ng kalamidad, ay wala nang tumutuloy ngayon sa mga evacuation centers sa lalawigan. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaabot ng tulong ng OVP o itong Office of the Vice President sa mga lugar na naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Davao Region. Nabatid na umabot na sa halos 4,000 pamilya ang nabigyan ng relief bags ng OVP sa lungsod ng Davao, Davao de Oro at maging sa Davao del Norte. Pinasalamatan din ng tanggapan ang mga responder at volunteers na walang sawang maagapay sa mga apektadong residente. Tiniyak naman ng OVP na magpapatuloy ang pamamahagi ng libu-libong ayuda sa rehiyon ngayong linggo. Arangkada Balita! Nagpaabot naman ng pakikiramay ang National Anti-Poverty Commission Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council sa pamilya ng mga nasawi sa landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Kasunod nito, binigyang diin ng grupo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahigpit na protokol sa lahat ng operasyon ng pagmimina upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Hinimok din ng komisyon ng Apex Mining Corporation at Davao de Oro Provincial Government maging ang DANR o Department of Environment and Natural Resources
na magsagawa ng masusing investigasyon hinggil sa nangyaring trahedya. Umapela rin ang grupo sa DOLE o Department of Labor and Employment na suriin ang occupational safety, health at environment policy ng Apex Mining Corporation at tulungan ang mga naapektuhang manggagawa. Arangkada Balita! 20 minuto makalipas ang ikalima ng umaga, ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang milyon-milyong dolyar na halaga ng tulong na ibinigay ng Amerika para sa mga nasalanta ng matinding pagbaha, gayon din ng landslides dyan sa Mindanao. Personal na nagpasalamat ang Pangulo kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa courtesy call nito sa Malacanang. Ibinida naman ni Ambassador Carlson ang ibinigay na $1.25 million o 70 million pesos na halaga ng tulong ng Estados Unidos. Ikinagalak din ng Washington na magpadala ng 2 C-130 aircrafts mula sa Indo-Pacific Command para sa paghatid ng relief assistance. Pinuri ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA para sa disaster response. Arangkada Balita! Aprobado na ng pamahalaan ang additional emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Davao Region. Sinabi ni Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy na initially ay 70,000 beneficiaries lamang ang inaprubahan sa kanilang lalawigan. Ngunit agad-ani ang tumugon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa hirit nilang dagdagan ang mga benepisyaryo ng programa sa kanilang lugar. Aniya, nasa 9,000 beneficiaries na ang nakatanggap ng ayuda noong nakaraang linggo, habang 3,000 naman ang nakakuha kahapon at 3,000 din ang nakatanggap o makakatanggap ngayong araw. Sinabi ni Vice Governor Uy na nasa 200,000 hanggang 300,000 food packs na ang naipamahagi sa kanilang mga constituents. Arangkada Balita! Samantala, pinagtibay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang isang resolusyon na anito'y magpapadali sa access ng local government units sa NDRRM Fund. Gagamitin ang naturang pondo para sa repair, reconstruction at rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura dulot naman ng kalamidad. Kung dati ay mga 4th hanggang 6th income class LGUs lamang ang priority ng gobyerno, ngayon ay matatamasan na rin ng 1st at 3rd o hanggang 3rd income class LGUs ang kaparehong benepisyo. Ayon sa NDRRMC, napapanahon ng ginawang pag-amyenda sa Disaster Fund dahil mahalaga ang suporta ng national government sa LGUs. Matatanda ang nagbaba ng direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura, lalo na kung ito ay gagamitin para sa response operations. Arangkada Balita! Magpapatuloy pa rin ang People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Ito ang inanunsyo ni People's Initiative for Reform, Modernization and Action Lead Convener Noel Oñate sa kabila ng investigasyon ng Senado ukol dito. Ayon kay Lead Convener Oñate, walang makakapigil sa nabanggit na signature drive at tanging ang pagsuspinde lamang sa pagtanggap ng mga lagda ang maaaring gawin ng Commission on Elections. Gate pa ng grupong pirma, hindi rin pwedeng ipahinto ng Supreme Court at Kongreso ang signature campaign dahil karapatan ito ng mamamayan. Arangkada Balita! Samantala, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pamahalaan nangakong mas mapapabilis ang pag-aproba sa ASF vaccines ng foreign manufacturers.
Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Handa ang Department of Agriculture, DA, na magbigay ng tulong sa mga dayuhang manufacturer ng bakuna laban sa African Swine Fever para sa pagpoproseso ng kanilang mga business permit sa bansa. Ibinahagi ito ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro sa press briefing sa Malacanang kung saan tinyak niya ang suporta ng ahensya sa mga dayuhang manufacturer mula sa Vietnam na nais mag-apply para sa pagsusupply daw ng ASF vaccines sa Pilipinas. Ayon kay Navarro, personal na nagpahayag ng intensyon si DA Secretary Francisco Chu Laurel na magbigay ng tulong sa mga kinakailangang proseso upang ang mga bakuna daw ay magagamit din sa lokal na merkado. Positibo rin ang opisyal na mabilis na maaprubahan ang aplikasyon para sa pagpasok ng mga bakuna partikular matapos nga matalakay ito sa usapin o ang nasabing usapin sa nakaraang sectoral meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patrol 13 Gilbert Perez para sa bilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa oras na alas 5:31 ng umaga, dakuan muna natin ang pagulit naman ng ating mga Metro Patrollers. Top 1, nako, most wanted dyan sa Navotas, nalambat ng mga otoridad. Ang detalye alamin natin mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning, Miss Juday. Good morning, Miss Mayan. Sa pagtutulungan ng District Intelligence Division at Navotas City Police Station, napasakamay ang akusadong nagtatago sa batas na may kasong pagpatay. Alas 6:10 ng gabi nang masakote sa Centennial Park, C4 Road, Barangay Bagong Bayan, North Navotas City, ang akusado bilang si alias Hogan. Ayon kay Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez, nadakip ang akusado sa inilatag na agenda ng PNP Chief na aggressive and honest law enforcement operations dahilan para ikasa ang manhunt operation na nagresulta sa pagkaaresto sa akusado ng mga tauhan ng DID-NPD at mga tauhan ng warrant section ng surveillance operations. Ang warrant of arrest ay in-issue ni Honorable Ronald Torrijos, presiding judge ng Regional Trial Court National Capital Region, Branch 288 Navotas noong taong June 27, 2023 para sa kasong murder at walang inirekomendang piyansa. Pansamantalamang nakapiit sa DID-NPD Custodial Facility ang naarestong akusado habang hinihintay ang commitment mula sa korte. Metro Patrol Beth Thompson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. At sa iba pang balita, terminal ng TODA sa Barangay Poblasyon sa Valenzuela na i-turnover na. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Danny Cruz. Na-turnover na ni Mayor Wes Gatchalian ang bagong terminal ng TODA na nasa Barangay Poblasyon sa sama ng Tricycle Operator Drivers Association na bumibiyahe sa lungsod ng Valenzuela sa kalapit na syudad at probinsya. Ayon sa mga opisyalis ng 4 na asosasyon ng TODA, nasa mahigit 700 na ang kanilang miyembro, ang Bob TODA ng Barangay Ubando, Tabit TODA ng Tagalagbisig, Ispa TODA ng Isla Pasolo, Dalandanan at ang Koloong Malanday Kotoda. Malaking tulong daw ang programa ng Ama ng Valenzuela dahil hindi na sila nakabilad sa araw at nababasa ng ulan. Binigyan pa daw sila ni Mayor ng telebisyon para may mapanood at mapaglibangan. Ang 4 na grupong ito ay gumagamit ng mga kalsada ng Valenzuela na dapat ilagay sa tamang lugar sa pagkuha ng kanilang mga pasahero. Ayon sa mga tricycle driver, ginawa ang terminal na ito ni Mayor Wes Gatchalian upang maiwasan ang pag-pick up o pagkuha ng mananakay kahit saan na lamang na dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. Ayon sa alkalde ng lungsod, dito maayos silang nakapila at hindi para mag-agawan ng pasahero. Sinabi ni Mayor Gatchalian, ang mga pasaherong naghihintay ay pwedeng magmerienda o kumain muna sa itinayong mga tindahan na may masarap at maayos na pagkain. Sa kasunduan ng mga miyembro ng TODA sa pamahalaan ng lungsod ng Valenzuela, tiniyak nila na aakuin ng responsibilidad at patakaran sa maayos at pananatiliin ang kalinisan sa TODA Terminal.
Yan ang balita. Ako si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! 35 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Kuha naman tayo ng latest mula dyan sa kinaroroonan ng ating correspondent na si Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Yes, good morning Mama Judith. Padagdag ang bilang ng mga nagbabalik loob ng mga nalinlang ng makakaliwang grupo sa Cagayan Cup sa ilalim ng pangasiwa ng Provincial Director Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. Batay sa informasyon mula sa Provincial Intelligence Unit ng Cagayan PPO, dalawang mga supporter ang nagbalik loob. Una ay si alias Popoy, nakalista bilang isang communist terrorist group ng urban personality. Ang pagbabalik loob nito ay resulta ng pagtutulungan ng Piat Police Station kasama ang Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Team Cagayan North, Provincial Intelligence Unit at 142 Special Action Company ng PNP, Special Action Force. Pangalawa ay si alias Aida, na isa namang supporter ng naturang grupo. Nagbalik loob naman si Aida dahil sa pagsisikap ng PNP Tuaw. Dagdag rito, isa ring miyembro ng anak pawis na si alias Loida ang nagbalik loob. Ang pagbalik loob naman ni Loida ay resulta ng pagtutulungan ng Pamplona Police Station kasama ang 2nd Provincial Mobile Force Company. Nasundan ang nasabing pagpuputol ng ugnayan sa makakawalang grupo nito. Ito ay ang pagbabalik loob ng dating miyembro ng grupo na si alias Weng, 54 years old, may asawa, magsasaka, residente naman ng Lalo, Cagayan, ngunit tubong Ifugao. Ayon sa paunang panayam kay Weng, taong 1986 nang mapasapi siya ng CTG, Kilusang Banawe, Ifugao, matapos ang mga ilang serye na pakikiyadialogo ng mga ito sa kanilang lugar. Binigyan siya ng isang carbine o carbine, umahabang baril pagkatapos ng kanyang pagsasalay kasama ang iba pang mga na-recruit. Kabilang siya sa mga nag-ooperate sa bulbundikong lugar ng Ifugao at nakasagupa ang mga trupa ng gobyerno kung saan siya nagtamo ng mga sugat. Sa parehong taon na pagkatapos ng ilang buwan na pananatili sa grupo, na pagtanto niya ang hirap ng pagiging communist terrorist group, kaya tumakas siya mula sa mga ito. Ang pagbabalik loob naman ni Weng ay resulta ng pagsisikap ng PNP Lalo, Cagayan. Isa sa mga nakikitang dahilan ng mga pagbabalik loob ng mga ito ay ang magandang programa ng pamahalaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na LTF-LCAC, programang sumibol para sa kanila nalinlang ng mga magkakaliwang grupo. Paulit-ulit ang mensahe ng Provincial Director Gorospe na nanatiling bukas 24 oras ang himpilan kaniyang nasasakupan na sino mang gustong magbalik loob. Hindi kami magpapabaya upang makamtan nyo ang mga benepisyong nararapat sa inyo upang makapagbagong buhay. Tama na, tayo'y magkaisa para sa magandang kinabukasan ng ating bansa, ani pa ng Provincial Director. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa oras na alas 5:39 ng umaga. Nagkasundo na sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na magtrabaho na lamang at itigil na ang girian hinggil sa controversial na People's Initiative para sa charter change. Sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang kasunduan ng dalawang leader ng Kongreso. Nang tanungin naman kung ititigil na ang world war sa pagitan ng mga miyembro ng Senado at Kamara, sinabi ni Senador o Senate President Zubiri na depende pa rin daw ito sa mga kongresista.
Dahil dito, inaasahan namang magkakaroon ng smooth flow sa bicameral conference committee meetings at sa commission on appointments hearings. Gihit pa ng senador, hindi niya mapipigilan ang ginagawang investigasyon ng Senado sa controversial na People's Initiative Signature Campaign. Arangkada Balita! 40 minuto makalipas ang alas 5 na ang umaga, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Punong lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, inatasan ng City Health Officer na i-monitor ang kalagayan ng isa pang biktima na agaw buhay sa isang pagamutan. Ang detalye ng balitang iyan ihahatid ni Louie Angeles. Yes, magandang umaga. Patuloy pa rin ng pagmamonitor ng City Health Officer matapos atasan sila ng punong lungsod ng San Jose del Monte na i-monitor ang isa pang biktima na agaw buhay pa rin sa pagamutan. Ayon kay Mayor Arthur Robles, kanila pa rin tinututukan ang itong nag-iisang biktima pa ng agaw buhay sa nabagsakan ng pagguho ng kisame ng second floor ng isang simbahan nitong St. Peter Apostle Church sa San Jose del Monte. Ayon kay Mayor Arthur Robles, ay ito'y laging kailangan pa rin ng dugo nitong isang biktima na salinan sa isang pribadong pagamutan at ligtas naman ipang maayos na kalagayan ng higit sa 60 katao na biktima pa rin ng pagguho ng isang simbahan. Dagdag pa ng alkalde, natasan na rin nila ang city engineering na lahat ng simbahan sa naturang lungsod ay dapat magkaroon na rin ng inspeksyon para naman masiguro na hindi na mauulit ang insidente sa mga simbahan dito sa naturang lungsod. At samantala, ang Diocese ng Malolos ay nagpahayag na rin si Bishop Dennis Villarojo na sila ay tutulong din sa mga biktima ng pagguho nitong sa mga biktima na nabagsakan ng ikalawang palapag ng isang simbahan dito sa San Jose del Monte. Patuloy pa rin ang pagtulong ng pamahalang lungsod sa lahat ng mga biktima at sila na ang sasagot at maging ang simbahan ay pamahalang lungsod na rin ang siyang tutulong para magawa agad ang naturang simbahan. Yan ang ating update dito sa San Jose del Monte. Ito pa rin si Metro Patrol, tuwing alas para sa kilometro do lakas. DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Louie Angeles, mula dyan sa Bulacan. Samantala sa iba pang detalye ng balita, handa ang Kamara na makipag-usap sa Senado para matapos na ang bangayan sa isinusulong na economic charter change. Itong tiniyak ni House Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. hinggil sa issue. Ayon kay Congressman Gonzales, patuloy ang pakikipag-ugnayan ni House Speaker Martin Romualdez kay Senate President Juan Miguel Zubiri upang humupa ang bangayan ng Kamara at Senado sa resolution of both houses number 6. Nananawagan naman si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na itigil na ang character assassination o pag-atake at kanyang binigyang diin na hindi mabuti na nag-aaway ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Arangkada Balita! Samantala, hinimok naman itong si Senador Amy Marcos ang Commission on Elections na ibasura na ang mga lagdang na kolekta ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o grupong pirma na anyay isang legal entity. Ayon kay Senador Marcos, nakahanda siyang maging author at sponsor sa hiling ng COMELEC na gumawa ng batas para linisin ang voters sa registry. May pruweba rin na siyang organisado ang pangangalap ng lagda para sa PI. Nauna na ipinagutos ng COMELEC Chairman George Garcia na itigil na ang verification ng mga naisumiting lagda. Git pa ni Super Ate na malayo pa ang halalan sa 2025 at 2028 at maaari itong i-revive o isulong muli ng mga nagsusulong ng People's Initiative.
Arangkada Balita! Ipapatawag ni Senator Amy Marcos ang mga opisyal ng Department of Budget and Management sa susunod na pagdinig hinggil sa People's Initiative para sa charter change. Giit ng Senador, dapat ipaliwanag ng DBM ang bilyon-bilyong pisong insertion sa national budget na hinihinalang may kaugnayan sa Chacha. Ito ang naging desisyon ng Presidential Sister matapos maungkat na naglaan ng 26.7 billion pesos para sa AKA program o ayuda para sa kapos ang kita na aniyay hindi dumaan sa Senado. Sa Senate Hearing Committee on Electoral Reforms na pinamumunuan ni Senator Marcos, sinabi nito na may nakuha siyang text message umano ni Speaker Romualdez sa mga kongresista na dapat dumaan sa Office of the Speaker ang ilang mga programang tulad ng AKAP at AICS. Arangkada Balita! Oras na alas 5:51 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. Samantala, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 4 na lalawigan sa Central Luzon apektado na ng El Nino phenomenon. Detalye mula kay Johnny Gole. Yes, good morning. Ito 4 na probinsya na dito sa Central Luzon ang umano'y apektado na nitong El Nino phenomenon na ayon dito sa Weather Bureau ng Pag-asa. Ang mga lalawigan na apektado ng tagtuyot sa ngayon ay itong Nueva Ecija, Aurora, Bataan at Zambales. Ang mga probinsyang ito ayon dito sa Pag-asa ang unang lugar sa kanilang sa kanilang talaan na maagang tatamaan nga nitong dry spell. Ang ilan pang mga lugar sa bansa na tinukoy ng Pag-asa na apektado rin ng El Nino ay itong lalawigan ng Abra, Isabela, Metro Manila, Occidental Mindoro, Quirino, Rizal at Negros sa Occidental. Binanggit pa ng Pag-asa sa kanilang ulat ang mga lalawigan ng Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Palawan at Pangasinan ay unti-unti na rin ngayong dumadanas ng tagtuyot. Ang mga nalalabing probinsya sa bansa ay tatamaan din ng El Nino sa mga susunod na buwan pa dahil patindi umano yung epekto nitong dry spell na mararanasan hanggang sa susunod pa o sa mga susunod pang buwan. Ayon pa rito sa Pag-asa, pagpasok pa lamang ng buwan ng Enero ngayong taon nagsimula na ang dry spell sa ilang lugar sa bansa. Ito ay magtatagal hanggang sa huling linggo ng Mayo ngayong taon ayon sa weather specialist ng ahensya. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilang May Tudulakas DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tumagan si dating Executive Secretary Vic Rodriguez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patigilin ang mga kaalyado niya sa Kongreso sa pagtutulak ng People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Tinutulan din ni dating Executive Secretary Rodriguez ang aniyay peking People's Initiative na isinusulong ng ilang mambabatas sa Kongreso at local government units. Ayon sa dating opisyal, pinutol ng People's Initiative ang pagkakaisa na kanilang binuo. Dagdag pa ni Attorney Rodriguez, hindi nito kinikilala at binibigyang halaga ang saligang batas. Arangkada Balita! Samantala, good news para sa mga subscribers, sa mga customers ng Globe. O bakit naman? Aba, ito'y dahil nag-activate po ang Globe ng isang segment nito on a Philippine Domestic Submarine Cable Network mula Luzon hanggang Mindanao upang mas maraming consumer ang maserbisyuhan. Kabilang sa mga lugar na binuksan ng PDSCN Express Route ay ang Lucena City sa Quezon, Boac, Marinduque, Calatrava, Tablas sa Island, Romblon, Rojas City sa Capiz, Placer, Masbate, Palumpon, Leyte, Mactan, Cebu, Talisay City, Cebu, Tagbilaran City, Bohol, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ayon kay Joel Agustin, Globe SVP,
Senior Vice President at Head ng Network Planning and Engineering, layon nito na mas maaasahan at mas maging matatag ang network, lalo na tuwing may sakuna at kalamidad. Dagdag pa ni Engineer Agustin na natapos na ang ng kumpanya ang 70% o 70% ng cable landing station sa buong kapuluan sa ilalim ng $150 million subsea cable project. Arangkada Balita! Samantala, naglabas ng resibo ang Kamara de Representantes kaugnay sa 26.7 billion pesos na ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program na aprobado ni Senator Amy Marcos at iba pang miyembro ng Senado. Sinabi ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. na nilagdaan ni Senator Marcos ang Bicameral Conference Committee report sa 2024 national budget para sa AKAP program. Aniya, bahagi ng 2024 national budget ang AKAP at ibinigay nila ang basbas dito ng aprubahan ang 5.768 trillion pesos national budget sa Senado noong November 28, 2023. Ang pagkwestiyon umano sa 2024 budget ay nangangahulugan ng pagkwestiyon din sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprubahan ito. Iginiit din ni Gonzales na hindi si Speaker Ferdinand Martin Romualdez o sino mang miyembro ng Kamara ang magbibigay ng ayuda sa mga pamilyang kapos ang kita sa ilalim ng AKAP, kundi ang Department of Social Welfare and Development. Kaugnay nito ay minungkahi ni Senator Marcos na magsagawa ng hiwalay na pagdinig sa AKAP na aniyay misteryosong lumitaw ngayong 2024 lamang. Samantala, pinagpatuloy ng Senate Committee on Electoral Reforms ang investigasyon sa suhulan ukol sa People's Initiative kung saan ay lumutang ang 26.7 bilyong pondo para sa AKAP na sinasabing bahagi umano ng suhulan para sa charter change. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinapirma ng Maui Police ang ika-101 biktima na nasawi sa malawakang wildfire sa Lahaina, Hawaii. Ayon kay Maui Police spokesperson Alana Pico, nakumpirma nila ang pagkakakilanlan ng 76 anyos na lalaki na kinilalang si Paul Kapsprikik na una nang nakita sa gilid ng kalsada sa pamamagitan ng DNA at X-ray results nito. Kaugnay nito, 2 katao pa ang nawawala mula sa nasabing trahedya. Maugunitang sumiklab nga ang itinuturing na deadliest at mala-impyernong sunog sa isla ng Maui noong August 2023 na tumagal ng 4 na araw. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Magsisimula na ngayong araw ang puspusang training camp ng Gilas Pilipinas sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Aminado ang head coach ng koponan na si Tim Cone na malaking sugal ang pagpili ng 12 players lamang para sa line-up lalo na't may posibilidad na ma-injure ito sa laro. Gayunman, tiwala si Cone na ang napiling line-up ang pinakamatikas na koponan kung balanse ang pag-uusapan. Magugunitang pinili ni Cone na maging miyembro ng Gilas sina Scotty Thompson, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez, Jamie Malonzo at Junmar Fajardo kasama sina Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, Kai Soto, Kevin Kiambao at ang naturalized player na si Justin Brownlee. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Uy, naantig ang puso ng Chinita Princess na si Kim Chiu sa kwento ng Searcher sa segment ng Showtime na Especially for You na si Fe. Nabatid na si Fe ay pinagtaksila noon
ng asawa para sa ibang babae, ngunit muling nagkabalikan matapos ang 7 taon. Ay, dahil dito, hindi napigilan ni Kim na maiyak at makarelate sa pag-move on sa pagkawala ng taong minamahal. Ayon kay Kim, hello si Yan, poe. Gasa. Mas magiging madali po ang pag-move on. Tama to si Kim, napanood ko eh. Kapag tinanggap na anumang pangyayari sa ating buhay, ay nakatakda na talagang mangyari. Yan po yung tinatawag na niloob. Kagad naman itong ikinonekta o iniugnay ng mga netizens. Kayo talaga mga netizens. Sa recent breakup ni Kim sa 12 years, ay, grabe siya, na boyfriend nitong si Sian Lim. Nauna nang kinumpirma noong December 2023. Naku naman! Arangkada Balita! Para naman sa ating viral news, ito na yata ang pinakamadramang flight na nasakyan ko. Ay! Ito ang pahayag ng Saan netizen naman na si to? Travelosio, aka Kai Dominguez, matapos niyang ibahagi ang naging karanasan sa flight papuntang Iloilo. Habang nasa himpapawid ang sinasakyan niyang eroplano, bigla na lang tumunog ang emergency alarm na nagpatigil sa kanyang mundo. Dahil dito nabulabog ang mga pasahero na nagpataranta kay Dominguez at naisip kung kailangan na ba niyang buksan ang emergency door malapit sa kanya. Ngunit biglang nagsalita ang piloto at dito na pag-alaman na may pasaherong nag-vape Ay, sa lavatory. Nakaw! Paglapag ng Iloilo Airport, Oo nga, yung vape agad yan. na pumasok ang mga airport police sa eroplano at ineskorta ng pasaherong gumamit ng nabanggit na electronic cigarette. Kaugnay nito, umani ng maraming batiko sa netizens ang pasaherong nag-vape dahil Oo. hindi ito makahintay, lalo na't 1 oras lang naman ang biyahe. Ano kaya pangalan nun? Di ba natukoy sa report yung pangalan? Hindi po tinukoy. Pasikatin nga natin. Mamaya, i-check natin. Sepak po. Cebu Pacific eh. Oo. Ina Ma'am Rumina, Carmina Romero. Ma'am Carmina. Naku mga kaibigan, sumayin nyo ang isang oras nating balitaan. Teka muna, happy birthday po muna sa aming Group 20 servant leader na si Brother Ernest sa San Diego. Happy birthday sa iyo, Brother Ernest, at ingatan ka nawa. Alright, eto na nga. Sumayin niyo mga kaibigan ang Thursday edition ng Arangkada Balita. Sa pangalan ni Drew Nasino, kami po ang inyong mga lingkod. Mayan Day Palma, Ako naman po si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama.